Alam nyo, yung sinasabi, election season na po ngayon. Kaya nagpopormahan na po. Pumuporma na po yung mga balak tumakbo. Pero ito muna, sa kampo muna natin. Ha? Sa kampo po ng mga Duterte, tignan nyo naman po. Kahit hindi pa po nagsasabi na tatakbo bilang senador si Mayor Baste at saka si Congressman Pulong. Top 7 po sila. Mga first timer kung sakasakali na tumakbo. Nasa top 7 agad. Si Robin Padilla, nakikipaglaban po sa top 1 yan sa senador. Umiikot na rin po, no? Pakita lang po natin yung diferensya, no? Ito pong kampo po ni Duterte para po sa mga followers po ng mga Duterte. Masyadong practical sila pagdating po dito sa Kayo, abalang-abala kayo sa paninira pa rin kay BP Sara. Abalang-abala kayo sa mga walang kakwenta-kwentang pag-imbestiga at pagsasalita laban kay BP Sara. Samantalang si BP Sara, ikot na ng ikot. Nagdeklara na po yan. Kaya hindi na po tayo maglilihim kung ano po yung ginagawa ni BP Sara. Dito po kay BP Sara lang, hindi umubra yung tinatawag na disadvantage, yung maaga kang nagdedeklara. Naging advantage po para kay BP Sara yung maaga siyang nagdeklara. Dahil alam na ng mga tao Hindi na po kailangan mag-deny si BP Sara na hindi ako tatakbo. Katulad ng ginagawa ngayon ni Leni Robredo at saka ni Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Pare-parehong hindi tatakbo yan, di ba? Pero tatakbo po yan. Hindi po mayor at hindi po senador . Tatakbo yan ng president at vice president. Maniwala kayo sa akin. Yung mga forma po ni Leni Robredo ngayon na kung saan-saan na natin nakikita. Kung sino-sino na po na kausap. Ngayon, kausap sa picture, nakita ko, kausap niya si Chis Escudero tsaka si Vince Dizon na isa pang may ambisyon. Akala naman ni Vince Dizon, 1% ka lang, Vince Dizon. Okay. Hindi na po mapipigilan to. Wala pong malinaw na yung tao ay nasusway, no? Walang silbi. Ang gastos ng ginawa ninyo, ang laki ng ipinagod ninyo dito sa impeachment trial, walang epekto sa popularidad ni BP Sara. Ang problema, dahil nakatutok pa rin kayo sa impeachment hanggang ngayon, kawawa po yung mga kalaban sa politika ni BP Sara. Habang ang mga Duterte, pati yung pang-vice president natin, sino yung mga posibleng tumakbo? Nariyan po si Marcoleta, nariyan po si Robin Hood Padilla, nariyan po si Bongo. Alam niyo po, wag po kayo mag-away-away yung mga followers po niyan. Kung ako sa inyo, hintayin niyo si BP Sara kung sino yung gusto niyang sino ang gusto niyang vice president, tanggapin natin. Yun lang po ang advantage natin. At least ngayon sa atin, sa kampo natin, kilala natin kung sino yung presidente natin. Sa kanila po, napakahigpit po ng labanan. Ang daming gustong tumakbo. Ito po, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, ang administrasyon daw, ang patatakbuhin daw ni BBM ay it's either si Gibo or si John Vic Remulla bilang presidente. At vice president nila si Sani Angara. Ayon lang to kay Rowena Guanzon, Yan po, yan talaga yan po yung kampo talaga ni BBM. Pero yung gusto pa rin pong makuha yung boto ni BBM, ng mga supporter ni BBM, yung mga loyalista, yung kampo ni Leni, kaya po hindi niya inaaway si BBM.
Ang problema niyan, late na. Ganito po mangyayari niyan, hindi nag-aaway, di ba? Bati-bati kunwari. Pero alam niyo si Lenny, ganyan na sila noon eh. May kasundo, yung pag-uusap pa lang nila. Si Ping Lacson din nagbibisto nito eh. Hinahamon ni Ping Lacson na mag-isa na lang tayo ng kandidato. Si Leni Robredo po hindi. Hindi siya naniniwala dyan. Ang tingin niya, siya ang pangalawa sa pinakamalakas. Ang tingin niya, tatakbo siya. Eh Badong, bakit siya tatakbo kung pangalawa lang? Bakit hindi niya magkasundo sila para siguradong manalo siya? Eh, ang purpose lang naman ni Lenny, tumakbo. Ang purpose lang naman ni Lenny, tumakbo eh. Kasi dahil ang laki na pumapasok sa kanya na campaign fund eh. Malaki ang campaign fund eh, di ba? Sino po nagsabi niyan? Si Miriam Defensor, pag ikaw top 3 ka, top 3 ka sa presidential election na survey, sa lahat ng survey, top 3 ka. Pucha, maraming papasok sa'yo na campaign fund. Si Leni Robredo, bakit siya makikipag-alyansa? Tatakbo ako, second ako. Second lang, panalo siya. Wala naman siyang gagawin. Baka manalo yan, pucha. Wala naman siyang alam gawin. Yung mga pautot lang yan eh. Pucha, yung ito po mga groups muna, mga groups. Definitely, yung Makabayan Black, hindi nila kayang magpalahok na ng madadala na yan kasi nakailang talo na sila sa presidential. Pero pwede sila makipag-alliance sa Lenny Forces, sa grupo ni Lenny. Ang napakadelikado ng buhay, itong si Rayson Tiveros. Kasi ang tagal na nangangampanya, hanggang ngayon, nagsasabi na po siya na ako na lang, magtatrabaho ko. Ano yun? Nakakatawa to si Lenny Robredo, si Rayson Tiveros. Ano yung sinasabi ni Rayson Tiveros? Para lang po magka-ideya kayo kung ano po ang mga ginagawa. Kumakanta na po sa mga palengke. Kampanya na. Yan po ang hindi nila maiwasan na, no? Malapit na tayo sa kampanya. Ngayon, ito po. Ito po ang kalagayan. Okay. Ito ang kalagayan ngayon, no? Ito po yung mga forces, yung mga Tulfo. Yan. Isang puwersa yan. Pwede po silang pwede silang, ngayon, ang tanong, hindi po papayag yan kung hindi si Lenny ang magiging presidente, hindi po papayag yan na maging vice ni Gibo o vice ni ni John Vic kasi pucha masikat sila eh, 'di ba? Yang Tulfo, papayag yan mag-vice kay Lenny Robredo. Pero hindi nila matatangay ngayon yung loyalista. Yung loyalist forces, yung loyal kay BBM, hindi nila matatangayan. Mabigat po ang problema ng mga kalaban ng Duterte kasi wala naman talaga silang wala po silang common candidate hanggang ngayon. Pag sila po matatalo na nga pag common candidate eh. Ibig sabihin, pag nagsanib-sanib sila, hindi pa rin sila mananalo kay Sara Duterte. Lalo na kung hindi sila magsasama-sama. May puwersa po yan. May sarili pong mundo yung mga mga tulponatics eh, di ba? Ito po, yung mga solid kay Lenny. Si Rayson Tiveros, maingay lang po yan sa media. Wala pong supporter yan. Maniwala kayo sa akin. Pero malamang tumakbo yan. Makakahati pa kay Lenny yan. Kung mga botong kung si Lenny magkakaroon ng botong 10 milyon, makakakuha pa ng 1 milyon niya si Rayson Tiveros. O, di ba? Sayang lang.
Tapos, siyempre, yung hindi naman papayag si BBM na wala siyang kandidato. Kasi, Diyos ko, sa dami po ng pwedeng ikaso sa pamilya nila. Kasama si Martin, kasama yung anak niya. Kinakailangan po nila ng assurance. Ako nga, na wala na sila sa pwesto, ay hindi sila hahabulin. Yun po yun, assurance. Yan ligawan nila ni Leni. Mabuti nga yun na maging kandidato niya si Leni Robredo para wala na pong, kumbaga, wala na bang wala nang kunwarian. Sige, kandidato ko si Leni Robredo. Mas pabor sa atin yun. Kasi po ang solid lang ngayon, so far, ang pinaka-solid lang ngayon, Duterte. Ang pinagtatalunan lang kasi ng Duterte, sino yung Vice President ni Sara Duterte? At pag nagpahayag po si Sara Duterte na eto ang Vice President ko, 90% ng Duterte forces susuportahan yun. The rest, mag-senador na lang. At matataas po ang mga senador na identified sa mga Duterte.